kasi saktong-sakto, after 5 minutes, may Andito nakita ako sa likod, tol, na parang bumulusok na alam ko na, and then doon na ako tumalon nung na yun, tol, nung time na yun kasi alam ko na si Pakito kasi iba yung dive niya eh. So kilala ko kasi itong ibon na to kasi nga mula first lap hanggang third lap pinaglalaroan ko siya. And then pagdating lang ng Malig to Gigaraw sa Santa Ana, Cagayan, doon ko siya talagang tinutukan. So nakita mo yung galing niya talaga. Talagang napabilib kami. Lahat halos ng mga champion dito, gaya nila Sir Taksay, sila Boss B na talagang legit at hindi sila nababakanti ng season na nag-overall champion. Nung nakita nila yung video ng ibon ko na to Gigaraw pa lang, na namamarako, makinis, talagang magaling, kita nila na yung recovery ng ibon malakas. Sabi rin nila sa akin, kakayanin niyan yung dulo. Kaya kumbaga yung confidence ko sa sarili ko kahit papaano tumaas kasi yung champion na yung mga nagsabi na uuwi ang ibon mo na yan. So ayun, bali yung line ng ibon ko na to, tol, Vandenbroek to. Bali ang tatay nito direct kay Sir Pakitong, Vandenbroek. And then yung hen niya na pinahiram sa akin ni Bro Reggie Santiago ng Santa Rosa na Vandenbroek din, and then kay Pakito din galing. Pero kumbaga Vandenbroek siya pero hindi sila magkadugo. So kaya line breed sila, magkaibang pinanggalingan ng Vandenbroek. Pero pinag-pares ko sila kaya lagi ko sinasabi na line breed lang kasi nga parehas na Vandenbroek. So, ito yung ibon na yon. Ayan, marami nagsasabi, tol, na sa video malaki siya eh. Pero ikaw, ayan, nakita mo sa personal, maliit na ibon lang. Ayan, ganyan ang itsura ng mga Vandenbroek namin na hawak. Karaniwan lang, idol. Parang siya, parang native lang pag sinilip mo. Ayan, lagay natin dito. Actually, dito ko siya nilagay, tol, kasi balak ko nung una. Pangaharang. Pang street race ko. Kasi may tulin talaga, ayan, malakas na mamarako yan. Ayan, ganyan siya lagi. Lagi ko siyang laruan dito pagka umuwi ako, kaya nandito siya sa baba. Galing. So, mukha lang siyang malaki sa video, mga kalapatids, pero maliit na ibon lang po yan. Nasa medium size lang sila. Medium size. So, nga pala, mga kalapatids, so halina kayo at baka gustong makita ni Tol yung mga flyers natin sa taas. So, silipin muna natin yon para nang sa gayon maipakita ko rin sa inyo yung ginawa nating loft doon na kahit papano makakapagbigay ng magiging komportable yung ating mga kalapate. So, tara, samahan mo ako doon, tol. Yan. Balen, dito naman tayo sa flyers loft. Yung napakaganda ng loft ni Tol, Ryan. So, tol, ito lang yung loft ko na maipapakita ko sa iyo. Siguro pagka maganda-ganda na itama natin, makapag-upgrade na tayo. So, bali nasa rooftop siya. So, ayan, makikita mo, mataas. Mataas nga, Kita din ang buong Nueva Ecija yata. Parang kay punong ministro kasi nga, yun din talaga yung gusto ko, yung mataas. Kahit medyo mainit, kapag nagkukondisyon ka, nagsasanay ka, mainit, pero at least kahit papano, advantage din sa mga young bird kasi minsan Kaso lang talaga, mahirap, tol, kasi yung pagod mo ba, na akyat baba. Pero pagdating sa advantage sa pagbabatcher, sa pagsasanay, mabilis kasi nasa taas. So halika, pasok ka dito para makita mo yung mga Maya Warriors natin dito. Ayun, bali ito yung ni Tol Ryan. Ang luwag, Tol? Ito, pa to. Para talaga sa kanila to. Para talaga komportable sila. Napakadami mo pala ilalaro ngayon, Tol. Kaya sabi ko, mga kalapatids, ito kaming mga vlogger, gaya ng Brothers Combined Loft, lagi namin pinapaalala po sa inyo na ang pagkakalapati po, hindi lang po yan basta pag-aalaga. Kailangan po natin budgetan, kailangan natin ponduhan, ibigay po natin yung mga kailangan ng mga kalapati natin. Kaya ito, si Tol, siguro pagka ganito karami yung mga flyer na nakita mo sa isang loft, kumbaga mag-iisip ka na paano natin itong i-entry, di ba? Totoo. Ganon, kasi ang entryhan ng ibon natin, hindi naman basta pera lang din. Talagang kahit papano, although
per ibon, hindi naman siya bumababa ng 1,000 pagka derby. Hindi siya tumataas ng 1,000 pagka derby, pero kung 20 ibon naman din, di ba? Napakadami pa rin. Masakit pa rin. Masakit pa rin. So, ito, gusto kong pakita sa iyo, tol, yung mga kwan natin, mga ibon natin. So, bali ito, kaya sila madalas dito pagka may tao, halimbawa, tayong dalawa o ako, kaya sila lagi dito kasi ito yung ginagawa kong screening area nila. Halimbawa, magpaparonda ako, tol, ng norte. So, dito muna silang lahat. Pagka in-screen ko sila rito, yung mga norte lang ang palalabasin namin, and then sila pa lang yung roronda. Ayun. Ganyan. Kaya sanay sila rito talaga pag may tao. Pero pag walang tao rito, andyan sila lahat, nakakalat sila dyan. Nakakalat sila, ano. So, makikita mo yung mga singsing nito, tol. Ito yung mga dilaw. Basta may nakita ka dyan na dilaw, green. Ayan. Pero lang sa mga blue. Lahat ng blue, south yan. South na. Oo. Ayun. Lahat ng ibang kulay, gaya ng green and orange, yan yung mga pang-winter natin nalilipad na yan. Ayun. So, tol, matanong ko lang din, paano mo na-handle yung ganitong karaming panlaro? Ako kasi, tol, actually, gaya ng sinasabi lagi namin, kailangan kasi sa mga kalapati, tol, katulad ito, ako may trabaho ko, tol, pero kung nasa puso talaga natin yung pagkakalapati, hindi natin dapat bitawan basta-basta yung mga pag-aalaga natin ng kalapati dahil sa meron tayong trabaho. Diyan papasok yung diskarte natin, kung paano tayo makapagbibigay ng kahit na kaunting oras para sa mga kalapati natin. So kung ako ang tatanungin, paano ko ba nahahandle yung ganito karaming mga kalapati? Ang ginagawa ko lang dito, tol, kasi basta't open yung oras ko, kasi meron naman tayong mga rest day, gaya ng pasok ko, meron akong pang day shift, and then meron akong pang night shift. So pag day shift, automatic, 2 araw, hindi ako makakalibot dito. So doon naman gumagalaw yung lockman ko, si Kambal. Ayun, so siya nang bahala. Siya sa paglilinis, yung routine namin, kabisado niya na, lahat ng mga bilin ko sa kanya, nag-uusap kami sa cellphone, and then siya titira ng titira pag wala ako. Ayun. So pagka naman rest day ko, doon ko sila tinututukan. Ayun. Tapos lagi ko silang actually ito yung herbal kasi ng mga kalapate, yan kasi parang free na sa atin yan, tol, eh. Oregano, malunggay, bawang. Ayan, talagang gumagamit ako niyan. Kasi yan yung yan yung hindi siya masyadong expensive ba na pwede nating ibigay sa mga kalapati natin para easy to get lang. Yeah, easy to get talaga. Lalo na yung malunggay and oregano. Kaya nagtatanim talaga ako ng mga ganyan. So mahalaga din 'yon. 'Yun isa 'yun sa mga pang-maintain namin sa kanila, makaiwas sa sipon, one-eye cold, kasi mga mga herbal antibiotics, mga natural antibiotics. Natural, wala masyadong toxic. Oo, wala siya. Hindi papasok, yung liver nila hindi tatamaan kasi mga dahon na talaga yung kinakain nila. So, hindi man ganun kalakas, pero at least, maganda yung bigay sa kanila kasi almost everyday naman kumakain sila nun. Ayan. So, madali lang, mga kalapatids, madali lang mag-maintain ng kalapate. Madali lang alagaan yung ganito karaming kalapate. Basta't ang masasabi ko lang sa inyo, isa puso nyo yung pagkakalapate. So, bali nandun na yung diskarte, papasok na talaga. Pagka kasi isinapuso mo, syempre, iisipin mo, yung kalapate ko, paano ba to? May trabaho ko. So, kailangan ganitong araw, magawa ko yung dapat kong gawin. So, doon na papasok. Kasi nga, mahal mo yung pagkakalapate. So, ganun lang. Saka wag tayo agad kayong susuko kapag gumugulong. Kasi ang paggulong kasi, kasama yan. Pati mga champion, gumugulong yung mga yan. Mahirap naman kung ang lagi nating gusto, nagcha-champion tayo, di ba? Na which is talagang napaka-imposible. Napaka-imposibleng gawin, tol. Kaya tayo, sabi ko nga rin sa iba, pag may mga naglo-loop visit dito, although nasa atin na yung mga gusto nating linyada, gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Pero samahan pa rin natin. Ako'y panalangin, malakas talaga. Kasi pagka smash, lalo sa smash, talagang nagdadasal ka na sana yung kalapati ko lumusot ng ganito, umuwi, ganyan. So, malakas din yan. And then, pinakamalakas sa lahat yung swerte. Tapos, doon napapasok yung mga tutok, program. Ayan, saka nagpapasalamat din ako talaga sa mga kaibigan na palaging nagpapaalala. Kasi hindi sila nakakalimot, lalo na pagka smash ng laban. Nangangamusta na sila, o tol, kamusta yung laro natin dyan? Kumbaga, hindi man ako manalo sa kalapate, panalo naman ako sa kaibigan. Oo, kasi maraming nangangamusta,
maraming nakasubaybay sa laro ko, kaya nga sabi ko lagi sa mga post ko, hanggat may nakasuporta, diretso lang sa laban. So, gagastos ang pera, kinikita pera, ginagastos ang pera. Ganyan lang naman. Pero pagbalik niyan, sakaling balikan tayo ng ibon at manalo tayo, mas malaki blessing ang sa atin, ang babalik sa atin. Tama. So mga kalapatids nga pala, huwag niyo pong kalimutan na suportahan ang Brothers Combine Law para po sa napakagagandang content. Lahat po ng content niya, lahat po ay kapupulutan ng aral, informative, lalo na po ang pagkausap sa iba't ibang champion. So isa po yan sa pinakamagandang content pagdating sa pigeon racing. So para po sa akin, yung content po nila ay talagang aprobado, and then pakisuportahan na lang din po ang Guaps TV Official, ang punong Ministro of TV, at yung ibang mga pigeon vlogger pa na mga kaibigan natin. Yung mga katulad natin na small vloggers, suportahan natin. Opo, tama. So, masarap. Maraming pwedeng maging kaibigan sa pagkakalapate. Tama. So, kailangan lang, give and take tayo. So, wag tayong, hindi porkit naging kaibigan natin yung mga vlogger na kasama natin, magte-take advantage tayo na nandyan na hingi tayo ng hingi, tama. Hindi naman namin pwedeng gawin kasi kung halimbawa, sila Bro Gerson, si Bro Vincent, kung ang subscriber nila halimbawa ay 20,000, hindi naman namin kayang mag-provide ng 20,000 na kalapate para mabigyan kayo lahat, di ba? So kumbaga, unti-unti lang. Paswertihan lang din, basta kayo tuloy lang sa suporta. So yun mga kalapatids, maraming salamat bro. Salamat tol sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then ayan nga, kung hindi nyo pa na-subscribe si Tol Guaps, lagyan natin dito. So natin lagay dito. Ayan, nandyan. Naka-flash sa screen yung kanyang YouTube channel and then yung kanyang Facebook page. Pwede kayong mag-inquire sa kanya, pwede kayong magtanong, lalong-lalo sa pagkakalapate. No, Tol? So, yun. Lahat ng pinag-usapan namin dito, lahat po yun, galing sa puso lahat yun. Kumbaga, nagkukwentuhan lang kami dito na parang magkaibigan lang talaga, hindi namin iniisip na merong mic, na merong camera. Talagang kung ano yung maibigay namin sa inyo na impormasyon, yun po, lahat po yun based on our experience. So, lagi nyo lang pong suportahan. So, hindi nyo man po kami palaging nakikita na nagbibigay ng advice ni punong ministro, pero meron naman po kaming kaibigan na Brothers Combine Law para matutunan nyo yung mga sistema ng mga champion. So, salamat, Tol. And then, ayan, kung hindi pa nga kayo nakasubscribe sa aming mga YouTube channel, mag-like, comment, share, and subscribe ka na. Hit mo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na atin ilalabas. So, subscribe din, Guaps TV and Punong Ministro Law. Ayan, nasa YouTube channel and Facebook page. Pakisuportahan. Then, hanggang sa muli mga kalapatid. See you next video. Paalam.